Hi, hello po sir. Ito po ang report ko po tungkol po sa video conferencing. Ano nga po ba ang video conferencing? Ang video conferencing po ay isang live visual connection sa dalawang tao o marami pa na nasa iba't ibang lugar na ang purpose po niya ay para lang po makapag komunikasyon, simpleng komunikasyon online. Kasi nagpo-provide po sila ng pagbibigay po ng static images o text po na between sa dalawang lokasyon. Sophisticated po siya kasi nga po nagbibigay po siya ng transition ng full motion video. Nagbibigay po siya ng Nagpo-provide po siya ng transmission sa full motion video images and quality audio between sa iba't ibang lugar na hindi po maano po ng yung hindi na po kailangan kasi na magkita-kita pa. Mas diretso na po sila sa mas bubuksan na lang po nila yung camera nila, isi-send po nila via online yung mga kailangan pong ipasa-pasang gano'n. At ang importance naman po ng video conferencing po ay kasi nga po dito po nakakapag-join po yung mga tao na hindi na po kailangan mag face to face kasi nga normally po sa isang meeting kailangan face to face po kayo sa katulad nga rin po sa mga business dito po mas tataas po yung productivity po niya amongst employees kasi po mas may improve po ito po yung improve po yung communication tas pag-interact po sa ibang colleagues and partners at customers niya po kasi nga po hindi niyo na po kailangan magkita, hindi niyo rin po kailangan gumastos sa transportation o kaya po kung ano po. Mas nandiyan na lang po kayo sa bahay niyo. Mas nag-uusap-usap na po kayo nang hindi po lumalabas ang bahay niyo. Kaya po mas importante po 'yon. At ang mga required components naman po sa video conferencing system isa po doon na ang network po for data transferring. Minsan po mas kailangan po kasi sa mga ganito po ay high speed broadband internet connection na similar technology po siya sa voice over internet protocol or VoLP in short, local area network LAN po at integrated service digital network ISND connections na ginagamit din po madalas. Pero yun nga po, kasi nga po kailangan din po ng internet para po makapag-send po, makakapag-hold po kayo ng meeting at makapag-send po kayo ng images, mga data po, mga files na kailangan nyo po ibigay sa iba. Isa rin po sa mga kailangan pong required na components po dito ay video camera sa web cameras para po makapakita nyo po yung mukha nyo po para hindi po kailangan din po kasi yun sa video conferencing na nakikita po yung mukha nyo katulad po ngayon. Example po, yung katulad nga po ngayon, yung parang naka-live po na binibideo ko po kasi ngayon yung sarili ko para mabigay po yung report na ganito. Next naman po ay microphone. Sa individuals po na located in the individual or devices na provide ng audio input. Dito naman po kasi, yun nga po, example din po, katulad po yun ito, may mic po ako dito sa tabi ko. Ito nga po yung parang, kung may mag-uusap-usap din po kasi sa mga video conferencing po na yan, na meetings. Yun nga po na kailangan din po na nag-uusap, kailangan din po yung mic kung gusto niyo po marinig po kayo na mas maayos. Next naman po dito ay monitor screen or TV o projector po kung ano-ano po na pwede po nagbo-broadcast po siya nagbo-broadcast po ng video output. Kasi nga, para po makita niyo rin po, kasi nga po, madalas din po sa isang meeting, may nagsisend din po kasi iba't ibang members po, o kaya po yung admin, nagsisend po sila ng mga files na mga images o files na kailangan po makita, kaya po mas kailangan po yung i-monitor. Ganoon din po yung headphones, local speakers, professional speakers na nag-provide po ng audio output. Yun naman din po sa pakikinig naman po yung mga yan. Para naman po may narinig po nyo yung mga sinasabi po ng ibang tao. Ito na. Ang next naman po yun lang po. Yun lang po pala. Yun naman po yung lahat po ng required components sa video conferencing.
Next naman po ano naman po ba ang video conferencing tool? Ang video conferencing tool po ay ginagamit po na, yun nga po yung parang yun po yung nagiging meetingan po ng mga tao. Doon po sila sabihin na natin pong doon po sila nag-gather para po doon po mag-hold the meetings, doon po sila makapag-usap-usap ng ginagam tas doon din po sila makapag-share ng mga important details tsaka files po na kailangan po nila ibigay sa mga bosses po nila kaya po sa mga teacher nila. Ganun po, na para ginagamit din po ito madalas nga. Yun nga po, ginagamit po ito madalas sa meetings, sa businesses, o kaya po katulad po na online classes para po kasi po mas po siya, mas efficient po siya kaysa po sa iba. Kasi nga po, marami ka po pwedeng magawa doon. Pwede ka po doon mag-share ng mga files, pwede ka rin po doon pwede ka rin po doon mag-screen share ng mga kailangan nyo pong ituro o kaya kailangan nyo pong ipakita sa mga colleagues nyo. Ganun po. Ito na po yung mga example po ng video conferencing tools. Example naman po doon ay Zoom, na alam naman po natin ngayon na marami pong gumagamit po nun. Next naman po ay Skype Meet Now. Yun po isa po mas sa mga example po yan. Yun po isa sa mga original video apps po na nandun. Kasi nga po, nauna na po yung Skype. Alam na po natin na matagal na pong ginagamit siya. Kaso nga po, yun nga lang po, hindi na po siya madalas na ginagamit ngayon. Mas uuso na po yung mga video conferencing tool na katawag po ng Zoom. Ang susunod naman po ay Google Hangouts. Dati po yung pangalan ay Google Hangouts na ang pangalan po niya ngayon ay Google Meet. Yun nga po, na ginagamit po yung Google Meet na sa mga business-oriented na mga topics. Tapos para po sa mga taong gusto po ng mabilis, mas fast-paced na business rooms na pwede po nila magamit at pwede rin po at ginagamit din po ito ng mga estudyante po kasi nga po sa classroom po nila kasi nga po noong una po unlimited po yung time. Yun nga po, unlimited yung time. Pero yun nga po yun nga po, bigla na lang po nag-update sa bagong update po na Google Meet. Yun nga po, 60 minutes lang po. Pero po sakto naman po sa isang klase. Susunod naman po Cisco Web Meetings. Isa rin po sa mga kilalang video conferencing tools kasi nga po katawag din po siya ng Google Meet na ginagamit po siyang conference type po na mga meetings, business meetings, para po kasi po mas fully integrated po siya kasi may mga matataas po siyang protection para po hindi po ma-hack po ng mga trolls o kaya po mga hackers at hindi po makita yung mga importante sinishare niyo po dun sa business meetings niyo po. Ngayon naman po ito na po ang overview ng 4 pong conferencing tools. Yung Zoom po marami nga pong gumagamit sa Zoom. At alam naman po natin na hindi naman po na ganun po yung na yun nga po, ginagamit po Zoom po bigla po nag-explode po yung popularity ng Zoom kasi nga po since lockdown began kasi nga po ginagamit po siya madalas ng mga friends, catching up at tsaka po ginagamit din po siya ng government para po mag-hold ng cabinet meetings. Hindi na po entirely obvious kung bakit pero kasi pa most of its features po are much exceeding by other apps. Mas po siya para mas below po siya sa ibang apps pero di po alam kung po entirely reason para po tumaas po siya. Siguro po isa po sa mga reasons doon ay madali po siyang gamitin, robust po siya, dependable. At ang po dyan, ang developer naman po ng Zoom, ang nag-develop po ng Zoom ay si Eric Yuan. Tapos po, ang initial release po niya ay noong September 10, 2004. Ang susunod naman po ay Google Meet. Yung Google Meet nga po, yun nga po, sinabi ko po ng una po na
mas ano po siya, ginagamit po siya for meetings kasi po you can share and stream HD videos and plus ano po siya, enterprise customers po na nakakapag-record ng meetings. Tas meron po siyang Google Drive na kung saan po pwede po kayo mag-save ng mga files niyo po at pwede po kayo makapag-send. Ang developer naman po ng Google Meet ay syempre po yung Google. Initial release po ng Google Meet ay noong May 15, 2013. Ang susunod naman po ay MS Teams. MS Teams is pri, pri, sorry po, sorry po sir. Yun nga po, na isa po siyang business communication platform na dinevelop din po ng Microsoft as a part of Microsoft 365 family of products. Ang Teams naman po ay primarily nagko-compete po siya sa mga similar services na Slack, offering workspace chat and video conferencing, file storage, and application integration. Ang nag-develop naman po ng MS Teams ay Microsoft Corporation. Initial release po ng MS Teams ay noong March 14, 2017. Next naman po natin ay ang Cisco WebEx. Cisco is a major name nga po na enterprise software and its tools are very, very expensive. Pero po, surprising po siya sa premium quality video conferencing po niya. Cisco WebEx comes with a free tier, especially as it will suit most people's needs, enabling you to hold video meetings in HD up to 100 people, screen share your screen, and even set up private chat rooms. At ang nag-develop naman po ng Cisco WebEx ay si Subra Uyarminsu. Ang initial release naman po ng Cisco WebEx ay noong pong 1995, July. Pero po, na-founded po yung WebEx in 1995. Pero po, it has its initial public offering in July 2000. Hindi po exact kung kailan, pero kasi nga po, mahirap pong mahanap. Pero, yun nga po. Ito na po mga basic features ng basic features and limitations po ng apat po na video conferencing tools. The Zoom naman po ay, ang mga basic features po niya ay one-to-one meetings, hold unlimited one-to-one meetings even with free plan. Group video conference, hold up to 500 participants if you purchase the large meeting add-on. The free plan, however, allows you to host video conferences up to 40 minutes and up to 100 participants. Screen sharing, meet one-on-one or with large groups and share your screen with them so they can see what you see. At ang limitations naman po ng Zoom ay yun nga po, nakakapag-hold ka po ng unlimited number of meetings pero at meetings with multiple participants, pero po hindi po siya tatagal kasi nga po 40 minutes lang po siya at hindi po pwede ma-record yung mga meetings. At wala po masyadong security po sa free users kasi nga po prone kahit po yung premium users, prone din po siya sa prone po siya sa getting raided by internet trolls. Tas unlike po sa premium version po, mas maliit po yung options po na nakukuha nyo. At basic features and limitations naman po ng Google Meet ay yun nga po, isa nga po yun na hand raising na during a video call it regularly happens that people talk at the same time or can't intervene properly because of the flow of the conversation. Kaya nga po parang mas introduce po ng Google yung the button of hand raising to make the conversation runs more smoothly. At kaya po para po makapagtanong po ibang tao. Yun naman po susunod naman po more realistic video conferencing layouts. Yan nga po, yung mga people po ay nakakapag-attend sa mga iba't ibang meeting po na mas consequently less more often together in meeting. You can already see up to 16 people at once in Google Meet. Yun nga lang po. At yung naman po niya, limitations naman po ng Google Meet ay for education meetings, attempt to join from outside the domain won't work for some users only.
The meeting creator can approve or deny requests to join the meeting from participants outside their domain. If the meeting creator isn't on call when the request is made, the external participant can join or ask to join, page will stall. Kasi yun nga po na hindi po sila drop down menus are not shown when you are share a window. At when you share a window in Meet, the drop down menus in shared windows don't display in the meeting. Yun po yung isa po sa mga, ayun po yung mga limitations po na marami, hindi po, more on academic po yung limitations po ng Google Meet. Kasi po, mas based po kasi siya sa business. Ito naman po ang basic features po ng MS Teams. Fully integrated po siya with Office 365 na as another Microsoft product, Teams integrates beautifully with Office 365, which is perfect po na pag ginagamit na po yun sa mga business niyo po. Pero hindi po, mas base po kasi yung MS Teams sa business po. Ayun po. Tapos meron po siyang conversational channels. You can dedicate chat channels to certain topics, which make it far easier and more likely to keep messaging on a topic and resolve problems faster. Kasi pas i-reduce email po, yung hindi po siya yung parang send ng email sa inbox niyo po. As yun din po kasi sa mga problema po dun sa ganun po. Ito naman po ngayon ang limitations po ng MS Teams. Unnecessary consumption and storage. Yun nga po, as nakalagay na po sa title po na parang by default, mas malaki po yung kinakain niya pong storage sa computer niyo po, sa desktop niyo po, sa laptop niyo po, kaya po sa cellphone niyo po. Tapos, a limited number of channels. Limited lang po talaga yung parang ginagamit po nila. 30 private channels per team. Although this is not a problem for smaller organizations, others can find themselves in a tight spot. If user pass this limit, you will have to delete some of the channels. Note that shared files remain in the SharePoint site as backup. Tapos meron din po siyang glitch. Remove user shown as unknown users in Teams. Meron po siyang glitch na para po kahit po alam po nyo na, kilala na po yung sumali po, pero bigla pong natatanggal po siya as unknown users sa Teams. Ito na po ang basic features ng Cisco WebEx. WebEx Meeting Center. This feature makes it easy to start, schedule, and conduct a meeting online to begin the meeting. The users needs to have a hosting account as a presenter in hosted meetings. In scheduling, users can prepare the invitation to the meeting using Microsoft Outlook, and the scheduled conference will load on the software system. At ito po na training centers. Yun nga rin po, nakalagay po sa pangalan po na training centers na mas ginagamit po bilang training sa iba't ibang tao po. Yun po yung isa sa mga basics po niya. At ito naman po ang limitations po niya. Yun nga po, pag kuwari po ginagamit sa desktop po, pag ginagamit niyo po Windows 7 and Outlook 2016 users, the desktop app may not be able to scrape the meeting list from the Outlook calendar because Windows 7 doesn't have some library files that Outlook 2016 needs. At Windows users may madalas pong nakaka-receive po ng MAPI or MAPI error kung sa mga desktop app po sila, kung inattempt po nilang i-read yung meeting list from the Outlook calendar. Tas marami pong problema pag sa Cisco WebEx sa pag po in terms of older versions po at kahit din po sa mga new versions. Ito naman po ang similarity po nila. Similarities po ng apat. Yun nga po, both po na Google Meet, Zoom, Cisco, and MS Teams have the same features po na pwede po sila magano po na yung para po mag multiple participants in a single screen sharing po, yun po na tapos po lahat po sila meron pong aabot po sa participant limit na 100 o mas mataas pa po o pag premium po.
At yun nga po na pare-pares din po silang at lahat po sila pares-pares din po for online meetings and for online classes na pwede pong na conferencing tools. Yun lang po yung yun po yung nakita ko po na parang similarities po nila. Differences naman po marami pong differences sila. Yun nga lang po sa mga ito lang po yung nakita ko po yung parang mas na-search ko lang po sa differences po ng features po sa apat na tools. Yun, sa time limit naman po, iba't iba po kasi sila. Hindi lang po mas matagal po yan eh. Sa MS Teams po, ang time limit po niya 24 hours. Sa Google Meet naman po dati po unlimited po siya, pero po may bagong update po ngayon ng Google Meet na nagpapababa po ng time limit po para po sa mga free users. Kaya po ginawa po na po nilang 60 minutes. Tungkol na sa Cisco WebEx naman po katulad naman din po siya ng Google Meet na 24 hours po siya. Sa Zoom naman po 40 minutes. Yun po. Tungkol sa participants naman po 250 participants po ang pwede po magano po sa MS Teams. Sa Google Meet naman po ay 100 participants po siya sa free version po. Sa Cisco WebEx naman po 200 attendees po ang pwede up to 1,000. Pero kumbaga na po yun kung nag-premium po kayo pag yung up to 1,000, pero po 200 po ang sa free po. Sa Zoom naman po ang participant limit niya po sa free users 100 sorry po sir 100 participants. Sa tungkol naman po sa attendance list, lahat po sila pwede nyo wala pong magkakaiba sa kanila. Magkakaiba lang po yung paraan po ng pagkuha nyo po ng attendance list. Pero po lahat po sila meron po silang in-integrate po sa system nila na sa Cisco WebEx, sa Zoom, Google Meet at sa MS Teams. Lahat po sila meron po na integrate po sa system nila na pwede nyo pong kunin yung attendance list. Pero hindi po sila magkakapares ng parang way kung paano nyo po makuha. Sa lock systems naman po lahat po sila ay may lock system na ilalock po nila yung meeting para po hindi na po makasali po yung unwanted people po. Katulad po kuwari ng mga trolls o kaya mga hackers na gustong panira ng meeting nyo. Sa Inso software naman po nag-provide po ako ng link, pero po pwede nyo pong makita po yung bawat link po nila. Madali lang po makita po yan. Mas search lang po sa Google kung how to download that. Meron po akong link na pwede pong ibigay, pero po nagkakaproblema rin po ako sa pag-screen share. Meron po ako problema sa pag-share po ng ng PowerPoint ko po. Kaya pasensya na po. Yun nga po. Pero sa recording naman po, lahat po sila pwede. Parang hindi, ang problema lang po may isa lang pong yung isa lang po may problema na pagre-record. Kasi yung lahat po sila, yung tatlo po pwede po mag-record po sila. Pero po yung isa po, Google Meet po, hindi kailangan nyo pong bilhin yung premium po account po nila para po magkaroon kayo ng ability to record meetings. Yun po. Pero lahat po sila pwede sa tatlo po pwede po silang mag-record ng sa annotations naman po, yes, meron po silang lahat. Meron po na-implement po sa kanila yung pagkakaroon ng co-annotations. Yung meeting passwords naman po para-peras din po sila. Meron po silang ability na meron sa bawat admins po sa bawat for conferencing tools kung ikaw po ang admin. Pero meron ka pong ability na maglagay ng password sa meetings nyo para po sabihin na natin hindi ayaw nyo pong i-lock muna, pero gusto nyo pong maprotektahan pa rin po yung sarili nyo tsaka po yung meeting sa mga trolls.
yun po yung parang way po na pagpoprotekta, kasi nga po kahit po maalam po nila yung code po kung paano yung link po para madiretso po sa meeting nyo, hindi po sila makakasali kagad kasi po may kailangan po silang ilagay na password. Sa ano naman po, sa virtual backgrounds, lahat po sila meron po lahat na meron po silang lahat na implemented po sa kanila yung virtual backgrounds para po mas maiba nyo po yung background nyo po at mas to suit to your likings. Tas po sa audio and video preview nakaano po yon, naka-implement po sa kanila 4 po na bago ka po sumali sa isang meeting, pwede nyo pong ma-check yung audio nyo po at yung para audio nyo po tsaka yung webcam nyo po kung okay po ba siya para po pag sumali kayo wala na pong magkaroon na inconvenience po. Sa waiting room naman po lahat po sila may waiting room, as in parang in-implement po para po to prevent unwanted problems po na pwede ma-occur katulad po ng lag, kasi nga po pag sumali po sila lahat parang maglalag po lahat and parang hindi po kakayanin ng server. Sa ano naman po, sa waiting room, sa mute all po, lahat po sila meron na-implement din po na lahat po sila merong mute buttons. Kaso yun nga lang po na para po alam nyo naman po, may iba't ibang sa meeting po, may iba't ibang tao na mga may ingay, ganon. Sa control screen po yun nga rin po, katulad po siya sa recording of recording po of meetings. Yung tatlo lang po, yung Zoom, Cisco, at saka po MS Teams, yun lang po yung meron pong remote screen para po pwede pong controlling, para pong give access sa admin yung control po. Pero hindi po siya na-implement sa Google Meet kasi nga po parang mas pinababaan na lang po nila yung parang nila. At sa save captioning po, yes po, meron po silang lahat na parang na-implement po sa kanilang lahat yan para po mas po, para po mas suited po siya sa online meetings at online classes po. Uninterrupted screen sharing, meron po silang lahat, kaso po sa base lang po sa opinion ko po na parang hindi naman mas based po siya sa internet po ng isang tao kung yung sa uninterrupted screen sharing, kasi po kuwari po yung internet nyo po mabagal kaya yun po yung parang nagre-result na na-interrupt po yung pag-screen sharing nyo po. Pero pag hindi naman po pag malakas ang internet nyo, okay naman po siya. At sa prices naman po sa MS Teams naman po, ang standard po niya $12.50 a month. Sa Google Meet naman po meron, as it noted, cost po niya ay $6 a month per user. Pero po meron po siyang tatlong premium upgrades. G Suite Basic at ayun po yung sinabi kong $6 a month. Yung G Suite Business naman po, $12 a month per user. Pag po kasi G Suite Basic po, mas tataas po ng 25 people at once. Pero po sa G Suite Business, mas tataas po, magiging 50 people at once po siya. Sa G Suite Enterprise naman po, ang cost niya po ay $25 a month per user at mas tataas na po siya sa 100. Sa Cisco MX naman po ang upgrade po niya, nagre-range po ang prices po niya sa $13.50 to $26.95. Sa Zoom naman po basic plan po niya, ang pro plan po niya po pala na parang na upgrade po ay $14.99 a month. Pero meron din pong business and enterprise levels na yun po $19.99 a month. Parang $20 na rin po siya. At sa bandwidth requirements naman po tayo. Dito naman po sa bandwidth requirements unahin po muna natin yung Zoom. Sa one-on-one video call po niya, ang kinakailangan po doon ay 600 kbps up and down for
Para po yun sa high quality videos. 1.2 Mbps naman po siya pag sa 720p HD videos. Para naman po sa 1080p naman po HD videos requires 1.80 Mbps. Sending din po, katulad din po sa sending, receiving and sending. Sa conference call po niya ay 800 kbps or 1 Mbps. Para po sa gallery view and 720p HD video ay 1.5 Mbps to yun nga po 1.8 Mbps. Katulad din po siya sa receiving and sending. Magkatulad din po yung receiving and sending ng 2.5 Mbps. Sa sending naman po ay 3 Mbps lang po siya. Screen sharing naman po o pag no thumbnail, video thumbnail ay 50 to 75 kbps. Pero naman po sa sharing with video thumbnail ay 50 to 150 kbps. Pag po may audio po siya ay 60 to 80. Pag naman po sa cellphone ay sa Zoom cellphone ng phone naman po ay 60 to 100 kbps. Ito naman po sa Google Meet. Wala po kasi di po ako makakuha po na parang exact na para pong exact na kung gaano po kataas. Pero po ito po yung nakita ko na sa one-on-one video call po na sa Google Meet ay nag-require po siya ng 2.6 Mbps. Sa conference call naman po ay 3.2 Mbps. Sa screen sharing naman po ay pares din po 3.2 Mbps po siya. Ito naman po tayo sa MS Teams. Ang one-on-one video call po niya ay 30 kbps. Ang conference call naman po niya ay 500 kbps to 1 Mbps. Screen sharing naman po niya ay 1.2 Mbps quality video calling with resolution of HD 720p at 30 fps. Yun lang po. This is screen sharing po niya. Sa Cisco naman po ay one-on-one video call po niya ay pag po may voice at 0.16 kbps to 0.15 kbps napapak po. Pero yun lang po kasi makita kong exact, parang exact po na numbers po niya. Kasi po mahirap din po kasi mag-search sa Google, hindi po siya nagbibigay ng exact. Sa voice naman po voice and video and 0.6 to 0.9 kbps. Sa conference call naman po 0.3 to 0.1. Hindi ko po talaga makuha kung ano yun. Sorry po. Pero sa voice naman po na may video ay 1.5 Mbps. Voice po na may video and sharing content ay 2.5 Mbps. Sa screen sharing naman po, ang high definition video po niya ay 2.5 Mbps. Pag po receiving 3.3 Mbps po siya. Pag naman po sa high quality video, 1.1 Mbps, sa receiving end po ay 1.5 Mbps. Standard quality video po ay 0.5. Yun po. Sa comparison naman po sa bawat kasi po parang yung comparisons po niya halos po parang onti lang po. Kasi nga po, katulad po sa Zoom, ang one-on-one sa one-on-one video call po para sa apat po na yon, video call po ay yun nga po 600 kbps, high quality po yan, pababa taas, at 1.2 Mbps, 600 kbps po pala, tapos 1.2 Mbps para po sa 720p HD videos. Para naman po sa Google Meet ay 2.6 po siya, 2.6 Mbps, mas mataas po kaysa po sa Zoom. Sa MS Teams po ay 30 kbps po siya by one-on-one video. At sa Cisco po ay 0.16 hanggang sa 0.15 kbps. At yung sa tingin ko po na best po doon ay ang best po doon ang highest po sa apat po na yun ay Google nga po sa nakikita natin. At ang lowest naman po ay MS Teams. At sa tingin ko po, ang mas best po sa apat po na yun ay Zoom po. Alam po natin na 600 kbps po ang mas po niya, kaysa mas mataas po kasi sa pinakamababa na MS Teams. Pero po, it can run po kasi in HD videos in 600 kbps.
sa tingin at sa nakikita ko po parang maganda pa rin po, mabilis pa rin po yun kasi nga po makikita nyo po na HD po yung video nyo tapos real time pa. Sa conference naman po yun nga po na yung Zoom po 800 kbps to 1 Mbps for high quality videos. Para naman po sa Google Meet ay 3.2 Mbps, mas mataas po, mas to po. Parang 2 times po ang laki. Hindi po, parang basta po mas malaki siya. Sa MS Teams naman po ay 500 kbps to 1 kbps to 1 Mbps. Mas tumaas po siya. Sa Cisco naman po 1.5 to 1.5 to 1.2.5, mas mataas po. Kaya ang makikita po natin doon ay ang mas mababa po sa kanilang lahat yun nga po yung yung sa Zoom po, sa conference call. Ang pinakamataas naman po ulit ay ang Google Meet. At sa tingin ko po ang best pa rin po doon ay ang Zoom. Kasi nga po simple lang po siya. It can give you HD videos na parang hindi na po kailangan ng iba't ibang settings po. Screen sharing naman po, yun nga po sa Zoom naman po ang screen po niya ay 50 to 75 kbps pag wala pong video thumbnail. Pero po sa overall, pag po kasama po yung audio at saka po yung video, 80 kbps to 150 kbps, mababa po siya. Tapos po, pag gamit nyo naman po yung cellphone ay 60 to 100 kbps. Sa Google Meet naman po ay katulad po siya ng conference call, 3.2 Mbps, mataas pa rin po. Sa MS Teams naman po, ang screen sharing po niya ay 1.2 Mbps. Ayun po, parang quality videos na magre-resolution po siya sa 720p HD at hanggang sa up to 30 na may speed po siya na 30 fps, mabilis po yun. At sa Cisco WebEx naman po ay 2.5 Mbps at ang receiving po yun, pero sa sending po ay 3.3 Mbps. Kumbaga mas second po siya na mas mataas kaysa po sa ano. Tapos kaya po ngayon yun nga po, ang pinakamataas po ay ang pinakamababa po ay Zoom. Ang pinakamataas po ulit ay hindi, mali po. Ang pinakamababa po pala ay Zoom. Tama. Zoom naman po pala. Zoom. Tapos ang pinakamataas po ulit ay Google Meet. Yun nga po na parang mas mataas. At sasabihin ko po ulit na sa tingin ko po ang mas best po doon ay Zoom. Ay hindi, sa ngayon sa screen sharing po nag-iba po yung parang sa tingin ko po dito mas maganda po ang MS Teams kasi nga po 1.2 Mbps lang po siya, pero po nagbibigay po siya ng resolution na HD po na hanggang sa 720p na nagbibigay po siya ng 30 at meron po siyang 30 fps, 30 frames per second. Ibig sabihin mabilis po siya. Kaya po para mas mabibigyan po kayo na parang real time po sa mga videos, sa mga screen sharing po, parang mas mabilis po, walang puputol-putol. Doon naman po tayo sa what's the best conferencing tool. Sa tingin ko po Zoom po, arguably Zoom po ang mas best video conferencing tool na mas available po ngayon kasi po sa basic version pa lang po niya nag-aalaw na po siya ng unlimited one-on-one meetings. And if you want more participants po, pwede po nag-offer po ang Zoom ng unlimited meetings for 2 or more participants. Pero po, kahit po may cap po yung each meeting na 40 minutes, pwede po rin po nyo ulit-ulitin, unlimited po. Tapos, yun nga po, sa video quality, na magbibigay po siya ng HD video na mabilis po, real time. Sa audio quality naman po ay maganda po kasi po meron po siyang MP4 and M4A local recording na meron din po siya mga plug-in sa Chrome kung external users po kayo na parang
external users po kayo na mas para po mas gumanda po yung experience niyo po doon. Sa explanation ko naman po, wala po, kasi po, there's no need to combine various video conferencing solutions para po mas in order na ma-achieve nyo po yung magagandang results for online business meeting. Na mas, kasi po, simple lang po yung Zoom. Open nyo lang po, mag-set lang po kayo ng meeting, tapos na po. Kesa, pero po, kahit po simple po siya, maganda po yung binibigay niyo po yung the best experience para po sa inyo po. Tapos sa presentation naman po, marami pong pwedeng gamitin, meron pong mga fully detailed po yung mga binibigay po nila yung mga videos tungkol sa how to set up Zoom, how to use Zoom, and how to fully use Zoom, parang gano'n po. At creative po sila kasi nga po, pwede ka pong mag-download po ng sarili niyo pong virtual backgrounds. Pwede rin po kayo mag-express ng sarili niyo sa meetings gamit pong emojis. At iba't iba pa po. Kasi nga, at meron pong system na nilagay po ang Zoom para po pwede po kayo maging effective leader pag po sa mga ano niyo po. Ayun po ang delegation system na para po mas binibigyan po ng chance yung mga tao pong katulad ko po at yung iba po na para maging effective leaders po para po dun sa hinaharap. Yun po. Thank you po. Ito po ang report ko at thank you po, sir, sa pakikinig.